Welcome back po mga kabayan. Mga kabayan, may may ano ako, may i-info po ako sa inyo about po ito sa sa TRC. About po ito sa TRC kung ano dapat gawin at kung ano dapat iwasan. Kasi guys, pag kayo ay bago dito, especially sa mga bago dito sa Poland, yung may mga visa pa. Guys, kung may mga visa pa kayo guys, mga kabayan, dito sa Poland, mag-apply na kayo guys ng TRC. Huwag niyong hintayin na maubos yung visa nyo kasi pag naubos yung visa nyo at saka na kayo ipapile, napakahirap kumuha ng schedule. Gaya sa mga kasama ko, hanggang ngayon, hindi pa rin sila na schedulean ng finger. Ano lang, yellow card lang ang lagi nilang dala hanggang ngayon. Kasi yung mga wala ng mga visa guys, ang hirap makakuha ng schedule. Kaya kung ako sa inyo, kung kung gusto nyo maka-TRC agad, yung kung may visa pa kayo, diyan kayo magpapagawa. Diyan kayo magpapakuha sa mga amo nyo. Kung wala kayong kung hindi yun kukuha ang amo nyo, kung hindi pa maasikaso, pwede kayo mag-agency. Mag-agency na lang kayo. Kasi mas madali yun kaysa hintayin nyo yung amo nyo. Kasi di natin alam yung amo nyo sobrang busy, tapos laging makalimutan. Kaya ang advice ko po sa inyo, mag-agency po kayo. Mag-agency na lang kayo. Pero kung ang amo nyo ay gagalaw agad sa mga kailangan nyong gawin, mas okay yun. Tsaka pangalawa kong i-advise po sa inyo, yung mga may mga TRC na, yung may mga TRC. Ang ma-advise ko po sa may mga TRC na, once na may mga TRC na kayo sa mga amo nyo, kunwari, ang TRC nyo ay 3 years. So, nasa amo pa kayo, magtatrabaho pa kayo sa amo nyo. Ngayon, gusto nyo nang umalis sa amo nyo kasi may apply kayong magandang sahod, malaking sahod. Ngayon guys, once na may apply na kayo na yung aalis na kayo sa amo nyo, huwag kayong mag-run away. Huwag kayong mag-run away. Kasi pag nag-run away kayo, automatic, pag gusto ng company nyo, na lalo na kung sila ang naka-address sa kanila, yung TRC, papakancel nila yon. Nangyari yan sa kaibigan ko, kasama ko. Papakancel nila. Kaya ang gawin nyo, kung ayaw nyo na sa amo nyo, huwag kayong mag-run away. Magpaalam kayo ng maayos. Sabihin nyo na, ma'am, sir, aalis lang muna ako, sir. Lilipat ako sa Kayo na bahala kung ano rason nyo. Basta huwag kayong mag-run away. Ngayon, pagka nakalipat na kayo, kung saan kayo nakalipat na amo, agad, ipapatransfer nyo agad sa bago nyong amo. Ipatransfer nyo agad yung TRC nyo. Kasi once na hindi nyo may transfer yan, iisipin ng amo nyo, bigyan kayo dyan ng mga 2 buwan, o 1 buwan, para sa pag-transfer ng nyo. Sa kanila i-cancel yun. Kasi nangyari guys sa amo ko guys. Sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko, umalis siya sa amo. Nung umalis siya sa amo, kasi nag-usap kami, kasi nalalaman niya kung bakit na-cancel bakit kansilado na pala yung niya, matagal na palang cancel yung TRC niya. Kasi lumabas siya sa Poland, dala-dala niyang TRC niya, kasi nagpaalam naman siya na maayos ng amo niya. Ngayon, hindi niya alam na ika-cancel pala ng amo niya. Kasi nung umalis siya sa amo niya, lumipat siya lumabas siya ng Poland. 1 taon siya doon,
At ngayon, yung amo niya doon, sa Belgium yata yun. Yung amo niya sa Belgium, na taga-Poland din. Taga-Poland ng amo niya, pero galing silang Belgium. Nung galing silang Belgium, nilipat siya sa Germany. Doon nalalaman kung bakit hindi siya makakuha ng papel iwan. Kasi nung i-encode na siguro yung TRC niya, nag-hit kasi naka-cancel. Kanselado na. Kung hindi siya nagpuntang Germany, hindi niya malaman-laman na kanselado na pala yung TRC niya. Sayang, may 2 taon pa daw. Sayang, 1 taon pa lang nagamit niya, may 2 taon pa kasi 3 years daw yun eh. Kaya yun ang gawin nyo guys. Pagka may mga TRC kayo, huwag kayong mag-run away. Kung gusto nyo umalis sa amo nyo. Mag-resign. Tapos pag nalipat na kayo sa amo nyo, kahit na ilang buwan lang kayo dyan, dapat ipatransfer nyo agad yung TRC nyo sa kanila. Kasi pag hindi nyo ipatransfer yan, ika-cancel talaga yan sa amo nyo kung sino yung nag-access ng TRC nyo. Kasi ang inisip kasi ng mga amo na nag-access ng mga TRC nyo, once na alis ka, syempre naka-address kayo sa kanila. Syempre, karapatan nilang i-cancel kayo. In case of emergency, kung anong mangyari sa'yo, kung saan ka pupunta, sila yung hahabulin, sila yung hahanapan. Itong tao mo, ganito, ganyan. Pero, umalis ka na sa kanila. Kaya, nung time na yon, hindi niya alam kung kailan kinancel. Basta nung kumuha daw siya ng requirements, kinuhanan siya ng requirements niya sa amo niya, doon nalalaman na kansilado na pala yung TRC niya. Ang ginawa na naman niya, nagpa-schedule siya ulit. Nagpa-schedule siya. Ayun, panibagong fingerprint yun. Panibagong TRC. Yung amo niya ang nakalagay na doon kung sakali makakuha siya. Yun ang guys, yun ang i-share ko sa inyo. At yung mga nag-TRC dito na 2 beses na nag-refuse, hindi na yan makakakuha kahit anong gawin nyo. 2 lang ang rason dyan kung saan mapunta. Mag-TNT ka or uuwi ka. Kasi papauwiin ka talaga sa gobyerno kasi wala ka. Hindi ka makakakuha ng TRC na. Bawal na. Kaya ang rason dyan, kung hindi ka makakuha sa dalawang beses mo mag-refuse sa TRC, papauwiin ka sa amo mo. Kasi marami na akong mga kaibigan na nauwi na kasi walang mga TRC, nagre-refuse yung mga TRC nila. So ayun guys, at maraming salamat po sa bibihiraan lang po ako makapag-video, busy sa trabaho. So maraming salamat at God bless.